At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga yung mga hints para kay chapter 1174. At ayan, huwag na natin patagalin pa. Simulan kaagad natin yan. At una, meron nga tayo dito yung babae na parang yayakap nga dito sa kanyang anak. At meron nga rin dito yung dinosaur. At meron dito yung nahuhulog na lalaki. At ito isa pang dinosaur. So, itry natin na i-decipher itong mga to. At maliban pa dyan, meron pa pala dito na itong ay pinakita dyan na itong higanting si Luffy at saka itong massive na halimaw, sobrang laki. At meron nga dito lastly itong si Luffy at saka nga itong si Prince Loki. So ito parang din na natin kailangang i-decipher yan eh. Pinakita na si Luffy at saka nga si Loki. Pero yun, puntahan muna natin dyan itong unang-unang hint. So play natin saglit yan. At so ayun, so niyakap lang nung nanay yung kanyang anak. So now, pagdating dito sa hint na to, possible ang pinapatukuyan niya na etong sila replay yung mga nanay na higante ay sa wakas naligtas na at nayakap na itong kanilang mga anak. So ito sa tingin ko possible naman yan, may punto yung One Piece community natin na ayan nga yung pinapatukuyan ng hint na nga na to. Kasi nga 'di ba initial reaction kapag yung mga mahal mo sa buhay na iligtas mo yan sa bingit ng kapahamakan, ay yung initial reaction mo talagang yayakapin mo yan para i-comfort sila. At nakita naman natin sa nakalipas sa chapter, yung grupo nito nila Road tinalo naman itong Nightmare na Nika. So possible nung natalo nga nila itong Nightmare na Nika ay agad-agad pinuntahan ng mga nanay yung kanilang mga anak, tapos yun niligtas nila at niyakap nila yung mga bata. Pero sa tingin ko may konting problema lang dito. Kasi kung sinasabi dito sa hint na to na yung mga nanay ay niyakap yung kanilang mga anak, di ba nga yung mga bata nakakulong yan nakabalot sa kanila yung thorn vines ni Saint Summer. So kaya hindi pwede na yakapin na lang kaagad nila basta-basta yan. Kasi nga mapapahamak sila katulad ng nangyari dito kay Saul. Maliban na lang kung natalo na dyan etong si Saint Summer. So not sure naman, di pa naman kuno-confirm na kapag natalo itong si Saint Summer, pati yung mga thorn vines niya na nakapalibot dun sa mga bata ay mawawala na rin. Pero yun nga initially parang ayan yung na-expect natin na kapag natalo itong si Saint Summer, mawawala na yung mga thorn vines nga dyan. So now dito na papasok itong ang hint na nga na to. So play natin yan saglit. So yun, ganyan-ganyan lang, nauhulog lang itong lalaki na to. So ito sinasabi nga dyan na ayun nga kung natalo si Saint Summer, possible na baka siya nga yung nauhulog na lalaki na nga na to. Pero ito not sure pa kung saan yung pinagbasihan yan. So kinoconnect lang talaga dito yan sa unang hint na yun nga yung mga nanay niyakap yung kanilang mga anak, kaya ina-assume na natalo itong si Saint Summer. At ayun nga yung pagkatalo dyan ni Saint Summer ay eto yung nahulog dyan sa mataas na lugar si Saint Summer. Pero ang tanong nga rito ng One Piece community natin, at kahit ako tanong ko nga rin yan, sino yung gagawa niyan kay Saint Summer? Kasi sa nakita nga natin dyan nung nasa field itong sila Saint Summer, ay nagkamali si Saint Summer na yun nga na-destroy niya yung bangka. Pero parang aksidente lang yan kasi nga sa kanya nahuhulog na yung Nightmare na Nika. So ibig sabihin wala talagang panlaban dyan na tatapat para kay Summer na ito nga yung biglang matatalo itong si Saint Summer tapos mahuhulog pa siya. So kaya ayan, kung meron kayo napipisil o naiisip ba na tatalo dito kay Saint Summer sa episode na to, ay siguro pa i-comment na lang dyan sa baba. O di naman kaya, kung meron kayong ibang naiisip na karakter na yun nagpapatukoy nga rito sa nahuhulog na lalaki na to na nanggaling dun sa itaas. So yun, so pakilagay na lang dyan guys sa baba. Pero yun nga, maliban pa rito, puntahan na nga natin dyan itong isa pang hint na nga na to, itong mga dinosaurs, itong mga halimaw yung binigay So play natin saglit yan. So yung grabe T-Rex, saka nga ito pa to, parang dragon niya itong isa na nga na to So yan, so may dragon saka nga may dinosaur dito. So now, ito naman pagdating sa mga hint na to, possible ang pinapatukuyan yan ay yung mga halimaw na mula dyan naman sa may underworld. At ang posibleng may kagagawa naman niya na ito si Prince Loki. So kumbaga tinawag ni Prince Loki itong kanyang mga halimaw na alaga o mga halimaw na tropa, tapos sinama niya dun sa may Sun Realm. At ito, hindi na malabo yan talagang pwedeng mangyari. Kasi nga kung matatandaan ninyo, sa nakalipas na ito ni Prince Loki, ginawa niya na yan dati. Ito, nung bata pa. Ito si Prince Loki, sinugod niya yung Sun Realm at ito nga, sinama niya pa dyan itong kanyang mga dambuhalang mga alaga. So ito medyo nagwala-wala dyan. Ito si Prince Loki. Pero maliban pa dyan,
dyan, kung matatandaan ninyo sa mga nakalipas sa chapter pa, ay di ba nga pati itong si Hardin sa si Stansen nang galing din dyan sa underworld at ito nga, nag-hunt sila ng pagkalaki-laking dinosaur. So ito yung parang regalo nila sa grupo nila Luffy, parang ano yan, pang feast nila. So ito sabi nga ni Hardin na mahirap hulihin itong dinosaur na to kasi nga sobrang laki niyan, mas malaki pa sa kanila. So kaya nga possible na to, yung binigay na hint na dalawang dinosaur ay baka nanggaling yan dyan sa may underworld, at ang posibleng nagsama nga niyan o yung nag-utos dyan ay baka si Prince Loki. Kasi kung iisipin sa lahat ng mga characters dito na nag-uutos o pwedeng makipagkaibigan sa mga halimaw, so far si Prince Loki pa lang yung nakikitaan natin yan. But anyways, mga hula-hula pa lang naman yan guys, since na mga hints pa lang naman itong mga binibigay sa atin dito. But anyways, puntahan na natin itong hint na binigay pa nung leaker nga natin, at eto nga yan, si Prince Loki saka si Luffy. So ito naman, wala tayong pag-uusapan dito parang ano to, direkta na sinabi nung leaker natin na darating na nga etong si Prince Loki saka nga etong si Luffy dyan sa may Sun Realm. So kaya nga maghanda na nga raw sila sa pagdating ng dalawa na to. At now, punta na tayo sa last hint, at eto nga yan, si Luffy na higante at saka etong tambuhalang halimaw dito sa bandang kaliwa naman. So dito naman sa hint na to, posible na makita natin na itong si Luffy nakahigante o naka-giant mode na nga siya dyan. So baka in action na rin dito si Luffy, makikipaglaban na siya. Pero malupit dyan, ay ito nga yung isang hint sa katabi ni Luffy dito sa kaliwa, itong dambuhalang halimaw na to. So ito hindi ko talaga alam kung ano yan. Pero sinabi ng leaker natin dito na sa chapter na to, para magiging Malatoriko tayo. So not sure kung napanood yun yung anime na yun. So try nyo panoorin, malupit din yung anime na yun. At patungkol kasi sa pagkain yung anime na yun. So ginagawa nga nila ron, sa mga di pa nakakalam, nag-hunt sila ng mga halimaw. So yun yung ginagawa nilang pagkain, at sobrang laki talaga ng mga hinahunt nila doon. So parang ganito nga sa binigay na hint sa atin ng leaker. So kaya niya sinasabi na parang magiging Malatoriko tayo sa chapter na nga na to. So ibig sabihin, mag-expect tayo ng mga malaking mga halimaw na bagay yung makikita natin sa 1173. Pero maliban pa rito, ay puntahan naman natin yung iba pa na mga inaasamang mangyayari sa chapter na to. So sa part na to, hindi na to kasama sa mga binigay na hints. Ano nga lang siya yung mga ine-expect na mangyari. At unang-una nga dyan, yung sa part na to ni Zoro. So sa nakalipas nakita nga natin na sinugod ni Zoro, sinolo niya itong mga higanting demonyo na nga na to. So now ine-expect na magtutuloy yung chapter na to. Dito rin ipapakita yung end result niyan. At kung ano, yung next na action naman na gagawin ni Zoro pagkatapos niya sa mga demon na higanting nga dyan. At maliban pa dyan, tatalon din sa kung ano na yung mangyayari nga rito kay Doris sa kay Brogy. So kumbaga kung buhay pa ba dyan ulit itong dalawa na to, kasi nga ito nakita natin na slice nila parehas yung isa't isa. At now maliban pa nga dyan, ay patingin dito sa side naman ni Brook at saka ni Gunko, inaasahan rin kung ano yung next na mangyayari dyan. So meron daw ba magliligtas dito kay Brook laban kay Imo-sama. So Imo-sama ulit kasi nga parang ano niya, na-possess niya na ulit itong si Gunko dyan. So ang tanong ng marami rito ay magagawa ba ni Brook na ma-shaken ulit itong spirit ni Gunko at mabalik siya sa sarili niya, o di naman kaya may darating ba dito kay Brook para nga tulungan siya sa pakikipaglaban dito kay Imo-sama. At maliban pa dyan ay eto nga yung sa part naman nila Nami. So ito nakita natin na si Nami kinakalagan dyan itong si Robin, tapos habang ginagawa na nga yan, bigla may tumawag kay Nami, sabi nga dyan Nami-san. So yun, syempre obvious naman si Sanji lang yung tumatawag dyan kay Nami. So hindi kasi pinakita sa nakalipas sa chapter yung pagating ni Sanji, pero yun nga obvious na malapit na nga dyan si Sanji. So kaya ina-expect na sa chapter na to baka dumating na ito si Sanji at ito nga tuluyan na nang iligtas ito sila Nami dyan. Pero ang problema nga rito ay paano kapag nakita ni Sanji ito si Gunko. Ayun nga, lalabanan ba ni Sanji ito si Gunko dyan? Babae pa naman si Gunko. So yan yung mga katanungang natitira ngayon dyan nga sa One Piece community natin. So yun, sayang meron akong nabasa dyan sa comments nyo sa nakalipas na upload nga natin. Yung patungkol nga rito, kasi tinanong ko rin to sa nakalipas sa full chapter natin, sa sayang hindi ko lang na isama rito. So sa susunod ay kapag may mga malulupit nga akong comments na nakikita, ipopost ko rin dito para hindi sayang yung mga idea nyo. So dati ginagawa ko yun So yun na naman guys, at ulit ay pagkatapos nga niya, isanggan dito lang itong mga hints natin para kay chapter 1174. At so ayan kayo ba, kung meron kayong mga ibang haka-haka o mga ibang naiisip patungkol sa mga hint na binigay, pwede nyo i-comment nyo dyan sa baba. So maala nyo tama yung mga nasa isip nyo. At yun, hintay-hintay lang para nga sa spoiler naman ng chapter na to. So yan, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.